So heto na nga mga pare ko, Boruto 2 Blue Vortex Chapter 25 Full Review. So dito nga ay sinalpak na nga ni Konohamaru ang turn soul ni Matsuri dito nga sa puno na kinalalagyan ni Muigi. At nang maisalpak na nga ito ni Konohamaru, ang turn soul ngang ito unti-unti ngang lumulubog dun sa puno. Nakaalinsabay nga din yan, dito nga makikita din natin na ito nga ay biglang umusok na parang unti-unti ngang natunaw ang parte ng puno na lumamon sa parte ng katawan ni Muigi. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga sa kasunod na panel ay heto na. Tuluyan na nga na-release o nakalabas itong si Muigi sa puno na sinalo nga rin siya agad dito ni Konohamaru dahil na nga rin sa kalagayan neto na mukhang ito nga ay nanghihina. Na dito nga ay makakita din natin o mapapansin na labis nga ang galak dito ni Konohamaru na mahigpit nga nitong niyakap si Muigi. Nakalinsabay naman yan dito nga makikita din natin itong si Boruto na nakalutang nga sa ere na habang masaya nga nitong tinititigan sila Konohamaru at Muigi. Okay sir, congrats! At matapos ngang ipakita ang pangyayaring yan, lumipat naman ang eksena dito sa Sunagakure na dito nga ay sinasaysay o binabalita ni Kankuro kay Shikamaru ang status o kalagayan nila Shinki at Gaara na back to normal lang nga daw ang lahat. Na si Shinki nga daw ay nasa maayos na nga daw na kalagayan, pero itong si Gaara nga daw ay malala nga daw ang tinamo na sugat, pero kahit gayon pa man hindi naman daw ito nakamamatay. At dahil na nga rin daw sa epekto ng sealing jutsu ni Shinki kay Gaara, nagkaroon nga daw ito ng malay, pero hindi nga rin daw dapat magtagal si Gaara sa ganito at kinakailangan na nga daw agad niya na magising. Na isinagot naman sa kanya dito ni Shikamaru na mabuti naman daw dahil yan nga daw ang importanteng bagay. Nakalinsabay nga din ng pag-uusap ng dalawang yan, dito nga biglang sumingit nga din itong si Sai na sinabi nga nito kay Shikamaru na pinapatawag nga daw siya at kinakailangan nga daw siya na makausap ng dalawang matanda. Ang dalawang bosset na matanda mga parikoy na hanggang ngayon buhay pa nga rin dito sa Boruto time skip. At matapos nga yan lumipat naman ang eksena dito kay Muigi na nasa hospital na nga ng Konoha na dito nga ay sinasabi ni Sakura ang kondisyon ni Muigi na sinabi nga nito na wala naman daw senyales o palatandaan na nasira ang mga buto o mga kalamnan ni Muigi. At yung internal organs nga daw nito mukhang maayos naman daw. Matamlay nga lang daw ang daloy ng chakra ni Muigi. At sa tingin nga daw ni Sakura dahil nga daw yun sa kagagawan ng puno na unti-unti nga daw nun nilalamon ang kapangyarihan o ang lakas ni Muigi. So yun nga mga pare ko, magandang balita rin ito para sa nangyari kay Muigi dahil nga masabi rin natin na kung ano nga yung nangyaring kondisyon dito ni Muigi malamang masabi din natin na ganun nga rin ang nangyari kay Shinki sa kabilang banda. At bukod nga dyan dinagdag pa nga dito ni Sakura na marahil pa nga daw na isa sa mga sintomas ng panghihina ngayon ni Muigi ay ang malnutrisyon. At kaya sa case nga daw ngayon ni Muigi siguraduhin nga daw nito na kumain ng maayos at magkaroon nga daw ng sapat na pagpapahinga. At kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga ikinatuwa nitong nila Himawari at Chocho na maligaya nga daw sila na nagbalik na ang kanilang teacher na si Muigi. Nakalinsabay nga din yan dito nga nagpasalamat itong si Muigi kay Konohamaru na sinabi naman sa kanya dito ni Konohamaru na bilisan nga daw ni Muigi na makapagpagaling. So yun nga mga pare ko habang sinasabi nga ni Sakura ang kondisyon dito ni Muigi dito nga makikita din natin na itong si Sarada biglang dumating at pumasok nga dito sa loob ng ospital. Na dyan nga tinawag nga rin niya itong si Sumire at kanyang sinabi na kung maaari nga ba daw niya makausap ito kahit sa ilang minuto lang. At kaya nga dahil din dyan dito nga lumabas na nga itong dalawa upang ang kanila nga lang pag-uusapan sila nga lang ang mga kalam. At bilang panimula nga dito nga bumati si Sumire sa misyon nila Sarada lalo't maganda nga daw ang kinalabasan nito. Pero matapos nga ring sabihin ni Sumire yan dito nga nagkailangan na naman sila at hindi nga nagkibuan sa loob ng ilang segundo. Pero kalinsabay nga din yan dito nga dumuelo si Sarada na tinawag nga niya itong si Sumire sa direktang pangalan. At sabay tanong nga ng isang bagay na kung okay nga lang ba daw kay Sumire na tawagin nga daw siya ni Sarada sa direktang pangalang ito. Nasagot naman sa kanya dito ni Sumire na oo at okay nga lang daw sa kanya na Sumire na nga lang daw ang itawag sa kanya ni Sarada. So yun guys ibig sabihin dito bali kasi sa mga nakaraan class representative nga ang tawag nila kay Sumire. Hindi nga nila tinatawag ito sa direktang pangalan which is Sumire talaga. At kaya ngayon dito nga sa panel na to ay humingi nga ng permiso itong si Sarada kay Sumire na kung okay nga lang ba daw sa kanya na diretsong pangalan na ang itawag niya dito. So ayun nga yung ibig sabihin dito mga parikoy. At yun nga nang makuha na nga ni Sarada ang permiso dito ni Sumire dito naman sa next panel mga parikoy ay makikita natin dito itong si Ada na gamit nga ang kanyang Senrigan pinapanood nga itong sila Sumire at Sarada na nag-uusap. Mga sis, ingat-ingat sa mga ilalabas na detalye dahil nga may kumare tayo dito na sumisilip at nakikinig sa mga usapan. But anyway mga parikoy, sa pagpatuloy nga ng usapan ng dalawang to, dito nga humingi ng tawad si Sarada dahil nga daw sa mga hindi magandang bagay na nasabi niya sa nakaraan na malamang na nakasakit nga daw sa kalooban ni Sumire na kaya nga rin daw sa kabiglaanan nahiya nga daw si Sarada na kung ano nga daw ang kanyang sasabihin. Na sinagot naman sa kanya dito ni Sumire na ang katotohanan nga daw siya pa nga daw dapat ang humingi ng tawad kay Sarada na dahil nga daw sa hindi
inaasahan na nakapagsalita nga daw siya o nakagawa nga daw siya ng bagay na kabastos-bastos. Na sinabi naman dito ni Sarada na kahit gayon pa man sa totoo lang naman din daw, tama rin naman din daw talaga ang mga sinabi sa kanya ni Sumire. Dahil naging duwag nga daw siya sa nararamdaman nito at ang kawalan nga daw niya ng kakayanan na panatilihing ilayo ang kanyang mga mata sa katotohanan, sa sarili o sa harap niya mismo. Na doon pa nga daw sa nakaraan na yung patungkol nga daw sa nararamdaman niya o sa pag-aalala niya kay Boruto. Na dyan nga rin daw sa mga oras na yan, yan nga daw ang kanyang totoong nararamdaman. Na hindi man lang daw naisip ni Sarada na hindi nga daw niya naiisip si Boruto sa mga oras na yan. Pero sa kabilang banda naman daw sa ngayon, napag-isip-isip na nga rin daw ni Sarada na parang mas napapahaba na nga daw ang oras na nagugugol niya sa pag-iisip kay Boruto. Lalo't si Boruto pa nga daw ang tipo ng isang lalaki na mag-isang hinaharap nga daw ang mga problema na kaya parang napakahirap nga daw nyon para kay Boruto. Na bilang ka-teammate nga daw ni Boruto sa isang grupo, bukod nga sa hindi nga daw niya matulungan ito, hindi nga rin daw maiwasan ni Sarada ang patuloy na pag-aalala. Na pagkaraan nga daw ng ilang sandali, nag-umpisa na nga daw ang kanyang sarili na hindi nga daw niya maunawaan ang sarili niyang pakiramdam. At kaya na magkagayon nga daw, kanya nga daw naisip na kung nag-aalala pa nga ba daw talaga siya kay Boruto or baka higit na nga daw ito sa isang bagay. So yun nga mga men, ibig sabihin na baka marahil na may something na nga daw na nararamdaman talaga si Sarada kay Boruto na higit pa nga daw sa pag-aalala niya dito bilang teammate niya. Na ang katotohanan pa nga daw na ang kanya nga daw iniisip ay parang lumilipad nga daw o parang tinatangay nga daw ng hangin na sa gayong paraan ay nagpaparamdam nga daw sa kanya ito na parang siya nga daw ay isang masamang klase ng tao. Kaya nagtataka nga daw si Sarada na kung okay nga lang ba daw ito bilang isang ninja na katulad niya na naghahangad pa nga daw na maging isang Hokage. Na kaya nga dahil din dyan dito nga muling naalala ni Sarada yung sinabi sa kanya ni Yodo na mukhang hindi nga daw talaga naiintindihan ni Sarada ang kanyang sarili, na hindi nga daw talaga niya namamalayan, na niloloko na nga daw talaga ni Sarada ang kanyang sarili. At kaya nga dahil din dyan dito nga sinabi na nga rin ni Sarada kay Sumire na titigilan na nga daw ni Sarada ang mga bagay na yun, lalot sa kadahilanan na gusto nga daw ni Sarada si Boruto. So ayun na nga mga men, umamin na nga si Sarada dito na gusto nga rin pala niya si Boruto. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga sa kasunod na panel heto na. Nagulat nga dito sa Ada mga pare. Siya nga ay nagulat talaga sa impormasyon na nalaman niya, lalo't sa isang bagay nga na patungkol kay Boruto na gusto nga ito ni Sarada. At kaya nga dahil din dyan sa pag-amin niya, dito nga idinagdag pa ni Sarada na ang kagustuhan nga daw niya na matulungan si Boruto ay siyang nagpapalakas pa nga daw lalo sa kanya. At kaya mas lalong nararamdaman nga daw niya na siya nga raw ay magiging Hokage. Na kaya nga dahil din dyan dito naman sinabi ni Sumire na matagal na nga daw niyang alam ang bagay na yon, yung patungkol nga daw sa nararamdaman ni Sarada kay Boruto. Halatang halata naman daw kasi yun kay Sarada. Pero salamat pa nga rin daw dito kay Sarada dahil nga naging hanis nga daw ito o naging tapat sa kanyang sarili at nakipag-usap nga daw ito sa kanya. At kaya dahil nangyari na nga daw ito, napatas na nga daw sila ni Sarada, kung magkagayon hindi na nga rin daw pipigilan ni Sumire ang kanyang sarili. At kaya nga dahil din sa napaka-intense na usapan na yan, dito nga sinabi nga rin ni Ada na hindi nga raw maaari dahil papaano nga daw na nagawa nila Sarada at Sumire na nakapagpalabas ng ganyang ka-intense na usapan nang hindi man lang daw siya kasama. At kaya nga dahil din dyan dito nga tinawag ni Ada ang sensory unit na sinabi nga nito na i-connect nga daw siya dito sa dalawa na si Sarada at Sumire. So ayun nga mga pare ko bali nagtampo dito si Ada na bakit hindi nga daw siya kasali sa usapan dito ng dalawang babaeng to. Lalot sa mga nagdaan nga din kasi pag nag-uusap itong sila Sarada at Sumire, sa tuwing may mga seryosong bagay silang pinag-uusapan, madalas nga rin nilang kasama si Ada. But anyway guys, okay lang yun Ada, huwag ka na magtampo or baka hindi rin natin alam yung ibang dahilan ni Ada kung bakit nasabi niyang bakit hindi siya kasama sa intense na usapan na yon. At matapos ngang ipakita ang napaka-intense o napaka-init na usapan na yan, dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita nga itong si Himawari na nandito nga sa loob ng kanilang bahay. At ang bata ngang ito makikita din natin ay parang nagpo-focus o parang nagme-meditate. At mula nga rin sa place na yan, dito nga sa kasunod na panel ay makikita din naman natin ay heto na. Bang! Kalaban na nga dito ni Himawari itong si Kurama na habang pasugod na nga rin itong si Himawari, dito nga ay makikita rin natin na bigla siyang inatake ni Kurama gamit nga lang ang isang buntot. Bang! Dapa nga talaga dito si Himawari mga pare koy. So yun nga kung mapapansin nyo nga rin dito, ibang place na nga to mga pare koy. Kumbaga ito na yung kabilang diwa ni Himawari, which is na kung nasaan nga rin dito si Kurama. Na ayun nga rin yung dahil na kung bakit nga nagpo-focus si Himawari kanina mga pare Kumonekta siya kay Kurama at naglaban sila sa pag-iisip. Anyway mga pare koy, nang tumumba na nga dito si Himawari, dito nga siya sabi ni Kurama na hindi naman daw ganun ang paraan. At mukhang hindi nga raw naiintindihan ni Himawari. At kaya nga dahil din dyan, dito nga
pinaliwanag na nga rin ni Kurama na wag nga daw o iwasan nga daw ni Himawari ang umasa lamang sa lakas ng kanyang braso kapag ito nga daw ay magbibitaw ng suntok. At sa pagsipa naman daw wag nga lang daw itong bastang aasa na lang sa kanyang binti. Ang chakra nga daw ni Himawari pwede naman daw niyang gamitin ito sa mahusay na pagkontrol na higit pa nga raw sa nagagawa ng pangkaraniwang ninja. Na isinagot naman sa kanya dito ni Himawari na oo at ninja naman daw talaga siya. Na muli namang sinabi sa kanya ni Kurama na mukhang hindi nga daw talaga naiintindihan ni Himawari ang kalagayan niya kasi nga hindi rin naman daw ordinaryong ninja si Himawari. Na bukod nga daw kasi dyan naiiba pa nga daw si Himawari sa Jinchuriki. Ang Jinchuriki nga daw kasi nagtataglay ng biju sa kanilang katauhan. So naiiba nga daw si Himawari doon. At tama rin naman daw na tao nga si Himawari. Pero sa kabilang banda na bukod nga sa pagiging tao, ito nga daw si Himawari ay halos katulad na nga lang daw nila Kurama at Jura. So yun nga mga pare ko, magandang balita. Dahil nga more than a Jinchuriki nga talaga itong si Himawari. Dahil nga si Himawari ay siyang mismong biju na nga din. Yes mga pare ko, tulad nga rin na sinabi ni Kurama sa mga nagdaang chapter, siya nga daw at si Himawari ay iisang katawan ng araw. Na itong ang si Himawari ay halos katulad na nga lang din daw nitong ni Kurama o ni Jura. So yun nga no mga pare ko, dito nga idinagdag pa ni Kurama na makinig nga daw na maayos itong si Himawari dahil hindi naman daw ang pagkatao ni Himawari ang tinutukoy niya, kundi ang pinakapunto nga daw dito ni Kurama is yung fighting style nga daw ni Himawari na dapat nga daw ay ma-adapt niya. At sila ay nasa introduction pa nga lang daw. Kalimutan na nga daw ni Himawari ang anumang bagay na alam niya at isipin na nga lang daw nito na para siyang isang anyo ng chakra, isang human form chakra, at doon nga daw magmumula ang lahat. At kaya nga sa lawak at lalim nga rin ng paliwanag dito ni Kurama kay Himawari, matapos nga niyan dito nga sinabi nga rin ni Kurama na pagod na nga daw siya at ayun na nga muna daw sa ngayon sa araw na ito. At kaya nga dahil din dyan dito nga napasigaw si Himawari na sinabi nga nito na teka muna daw, na wag nga muna daw umalis si Kurama. Nahuli na nga rin ang lahat para nga sa bagay na yun. Na kaya nga mula nga rin dyan dito nga pinapakita naman sa kasunod ay muli na nga bumalik ang diwa dito ni Himawari sa kanilang bahay na sinasabi pa nga niya dito na hindi pa nga daw siya tapos. Hindi pa nga daw siya tapos na kausapin si Kurama. Pero kalinsabay nga din ng bagay na yan o pangyayaring yan. Dito nga sa kasunod na panel pinapakita naman dito itong si Boruto na nakaupo nga sa isang bubong na habang binabantayan nga nito ang kanyang kapatid na si Himawari, diyan nga din biglang ang pinikit ni Boruto ang kanyang mga mata. At sa pagdilat naman niya dito, dito nga rin pinapakita ang kakaibang lugar. At mula nga din dyan, dito naman makikita natin itong si Momoshiki Otsutsuki na nakaupo o nakasandal nga dito habang sinasabi nga nito kay Boruto na ano nga ba daw ang naisip nito na pumunta nga daw ito dito at hanapin siya. Nasagot naman sa kanya dito ni Boruto na patay gutom na matampuhin nga daw itong si Momoshiki, na sinabi naman dito ni Momoshiki na nawalan nga daw talaga siya ng pag-asa dahil nga daw kasi na hindi nga daw tuluyang namatay si Boruto at nakapagpatuloy pa nga daw ito na mabuhay. Na iniwan na nga lang daw dapat niya si Boruto doon sa mga oras na pinatay na nga daw siya ni Kawaki. At dahil na hindi na nga rin daw posible ang reincarnation at hindi na nga rin daw niya masasakop ang isip ni Boruto, isang bagay na nga lang daw ang hinahangad ni Momoshiki at yun nga ang makalaya na nga daw sa sumpang ito sa pamamagitan nga daw ng kamatayan ni Boruto. At sa gayong bagay tuluyan na nga rin daw mawawala si Momoshiki. Pero ang sinabi naman sa kanya dito ni Boruto na naparito nga daw siya para humingi ng isang pabor na maaari nga daw itong i-consider ni Momoshiki na pagtulong. Na isinagot naman sa kanya dito ni Momoshiki na wag nga daw siyang patawanin nitong ni Boruto at umalis na nga daw ito. Nasagot naman sa kanya dito ni Boruto na pakinggan nga muna daw siya ni Momoshiki dahil plano nga daw ni Boruto na gantihan ito. Dahil ang kondisyon nga na binigay dito ni Boruto kay Momoshiki na kung mapapatumba nga daw nila si Jura, isusuko o ibibigay na nga daw ni Boruto ang kanyang katawan at magagawa na nga daw ni Momoshiki ang lahat ng gusto niya. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga napaisip itong si Momoshiki dahil nga kung tutuusin mukhang mas papabor nga sa kanya yon na magagawa na nga talaga niya makuha ang katawan ni Boruto. Pero sa kondisyon nga lang na dapat nga daw mapatumba nila o matalo nga daw nila si Jura. So magiging pabor nga talaga ito para kay Momoshiki mga parekoy, no? At syempre para sa huling panel natin dito mga parekoy ay ito nga sila Sumire at Sarada at dito nga patuloy nilang pinag-uusapan ang patungkol sa nararamdaman nila kay Boruto na misking si Boruto nga daw mukhang hindi pa nga daw alam ang bagay na yon, na mukhang wala nga daw talagang kamalay-malay si Boruto na silang dalawa nga daw ay may gusto sa kanya at ang bagay nga daw na yon ay ang mas lalong nagpapakilig nga daw sa kanila. Sheesh, napaka-gwapings naman dito ni Boruto. Sana all boy. So ayan nga guys ang ating huling panel dito para sa chapter na to ng Boruto 2 Blue Vortex chapter 25. Paniguradong mas magiging kaaya-aya na naman ang mga susunod na chapter, lalo't sa isang bagay nga na nakipagkasundo na nga si Boruto sa isang kondisyon na lalabanan nga daw ni Momoshiki si Jura, pero ang kapalit nga nito ang katawan ni Boruto. So magandang bakbakan to mga sir pag nangyari nga talaga yan. So hanggang dito na muna tayo guys, maraming salamat sa inyo panonood. Sana ay
nag-enjoy kayo. Maraming salamat, keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.